Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Walang pinipiling kasarian ang pag-ibig at wala ring pinipiling kasarian ang pangangaliwa. Kaya naman sa panahon ngayon ay may hirapan tayong malaman kung kailan nga ba tayo tunay na makakaranas ng pag-ibig. Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kaistorya ng isang magandang araw. Ako po si Bernice, 32 years old at nakatira sa Muntinlupa. Isa po ko sa inyong masusugid na taga-subaybay. Bago ang lahat ay gusto ko pong sabihin na nakasubscribe na po ako sa dalawang channel ninyo, ang Papa Dudut at Kaistorya. At neto lang ay nakapag-subscribe na rin po ako sa Papa Dudut Family. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo ngunit ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob at kaunting panahon para isulat ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ang aking ibabahagi po na kwentong pag-ibig ay medyo kakaiba. Bisexual po kasi ako, Papa Dudut. Meron akong mga nakarelasyon na babae at lalaki. Ngunit mas marami po ang mga nakarelasyon kong babae noon. Ngunit hindi ko po akalain na ang magpapatibok talaga ng aking puso ay isang bakla. Itago ko na lamang po ang aking ex sa pangalang yan. Kapag nagmumuher po kasi siyan, ang ginagaya niyang babae ay si Rian Ramos. At sa katunayan ay medyo kamukha nga po talaga niya ito. Mistesuhin po kasi siyan, gwapo at matangkad pa. Kaya naman po ay marami ring mga babae ang nagkakagusto rito. At nung high school nga po siya, nung hindi pa siya out ay medyo heartthrob nga daw po siya sa kanilang eskwelahan. Sa katunayan ay nakapag-out nga lang po siya sa kanyang mga magulang noong 25 years old siya. Pero dahil konserbatibo ang dating pulis na tatay niyan, ay hindi po talaga ito natanggap ng kanilang pamilya. Kaya't nakakapagmuher lamang siya ng todo kapag katuwaan lang. Pero kadalasan ay talagang straight na lalaki ang bihis niya. Samantala nagkakilala naman po kami niyan dahil barista po siya sa internet cafe na pinagtatrabahuhan ko. At dahil pareho po kaming miyembro ng LGBTQ, mabilis po naming nakagaanan ng loob ang isa't isa. At di kalaunan ay naging close po kaagad. Kapag may problema siya sa boyfriend niya ay ako kaagad ang una niyang sinasabihan. At kapag ako naman po ang nagkaproblema sa girlfriend ko ay siya rin kaagad ang una kong tinatawagan. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na nagsimula na rin ako mag-isip na okay sana kami niyan, compatible at magkasundo sa lahat. Ang kaso nga lang, lalaki ang habol niya. Pero hindi ko po akalain, Papa Dudut, na ang mga bagay na yun din pala ang tumatakbo sa isip niya. Habang nagiinuman kasi kami ay lumalim ang pagkwekwentuhan naming dalawa hanggang sa nalaman ko na nagkaroon din pala siya noon ng karelasyon na lalaki. Bisexual din pala ang kaibigan ko. Dahil pareho kami ng pinagdadaanan na relasyon ay unti-unti nagbago ang tingin ko sa kanya. At dahil lumalim na nga ang pag-uusap namin, bigla niyang tinanong, what if maging kami na lang daw? Sa totoo lang ay medyo kinilabutan ako sa mga sinabi niya kasi hindi ko naisip na pwede pa akong makipagrelasyon sa ibang babae. Nagkalokohan lang kami sa kwentuhan pero ang ending ng gabing yon ay ang paglalapat ng mga labi namin niyan. Siguro'y nadala na rin po kami ng alak pero ang trip-trip na halik na yon ay nagtuloy-tuloy na po hanggang sa nagsiping na nga po kami niyan, Papa Dudut. Kinabukasan ng mahimasmasan ay naging awkward po kami sa isa't isa ng konti. Pero bago kami naghiwalay ay nag-usap din naman po kami kung ano nga ba ang dapat namin gawin sa nangyari. Kung kakalimutan na ba namin o susubukan namin. Nag-decide po kami na subukan, Papa Dudut, kaya't nang oras din yon ay nagkaroon na kami ng formal na relasyon niyan bilang magkasintahan. Nang malaman po ng aming mga kaibigan at ng aming mga kamag-anak na kami na, ay mas parang natuwa pa po sila sa amin. Noon pa po kasi kami pinagkakatuwa ang tuksuhin ng mga kaibigan namin dahil tomboy daw ako at siya naman po ay Becky. Kaya quits lang.
Ang mga magulang at mga kapatid ko naman ay medyo na-weirdohan noong una. Pero natuwa na rin dahil kahit papaano raw ay lalaki pa rin ang nakatuluyan ko. Samantalang ang mga magulang at kamag-anak niya ay walang mapaglagyan ng tuwa dahil babae rin ang nakatuluyan ng kanilang bading na anak. Naging masaya po ang pagsasama namin niyan, Papa Dudut. Sa katunayan habang tumatagal nga po ay mas lalo kong nakikita na siya ang tamang tao para sa akin. Napamahal na po sa akin ang husto siyan at ramdam ko naman na ganoon din siya sa akin. Kaya nga po siguro ay matapos lang ang 5 buwan ng relasyon namin ay nabuntis niya ako. Ate, sigurado ka na ba sa desisyon mo na magpakasal ka yan? Tanong ng kapatid kong si Nicole. Nicole, alam ko na wala pa kaming 1 taon na yan. Pero eto na rin nabuntis na niya ako. Mahal ko naman siya at mahal niya rin ako. Tugon ko. Pero ate, bading si kuya yan. Saka papaano kung alam mo yun, balang araw ay maghanap siya ng lalaki? Tanong pa niya. Nicole, wala na kaming pinagkaiba sa mga kagaya ninyo na straight. Kapag pumasok kami sa isang relasyon, kailangan din namin maging loyal sa kasintahan namin. Mapa babae man yan o lalaki. Walang kasarian, pinipili naman ang pangangaliwa. At kung sakaling yon ang gawin ng kung sino sa amin, yun ang mali. Tugon ko. Ewan ko ate kasi nung minsang nahuhuli ko si kuya yan, iba pa rin makatingin sa mga gwapo. Feeling ko nga crush niya rin ng boyfriend ko. Ang wika pa ni Nicole. La, hoy Nicole, huwag ka naman ganyan. Hindi naman porket bading yung isang tao lahat ng lalaking gwapo ay gugustuhin na niya. At saka, ano naman kung tumingin siya sa iba? Ako rin naman hanggang ngayon naa-attract at napapatingin pa rin ako sa ibang tao. Normal yun. Pero ang masama kapag gumawa ka ng mga hakbang para akitin yung type mo habang nasa relasyon ka pa. Saway ko sa kanya. Sorry na ate, pero ate, hindi ka ba napaparanoid? Ewan ko ba? Pero ayun lang. Ayaw ko lang na balang araw baka problemahin mo yan. Wika niya. Alam mo, sa totoo lang, mas maintindihan ko pa kung balang araw ay manlalalaki siyan. Pero siguro mas masasaktan pa ako kung mambababae siya. Kasi kung lalaki ang magiging third party, at least alam kong iyon may something na never kong kayang maibigay. Wika ko. Ikaw ate, sigurado ka ba na hindi ka maghahanap ng babae balang araw? Tanong pa niya. Hindi no, mahal ko siyan at hindi ko magagawang lokohin siya. Kumpiyansang sagot ko. Ewan ko ang komplikado naman niyang relasyon ninyo. Napapailing na wika niya. Hi Nicole, kahit na anong kasarian, komplikado ang pag-ibig. Ibigay mo na lang sa akin niyang pag-aalala. Ako naman ang mapapangasawa niyan at hindi ikaw. Tugon ko. Natuloy po ang pagpapakasal namin niyan at naging masaya po ang lahat para sa amin. Bumukod na po kami at nagsama na sa isang bahay, Papa Dudut. Naging maayos po at walang kaproble-problema ang pagbubuntis ko. Lalo pat palaging nakaalalay at nakasuporta sa akin siyan. Pagkapanganak ko po ay walang mapaglagyan ng tuwa siyan. Iba po ang epekto sa kanya ng pagiging ama, Papa Dudut. At kahit na hindi ko nga po hinihingi ay mula po nang pinanganak ko ang panganay namin na si Cara ay mas nabawasan na po ang kaartihan at pagiging galawgaw niyan. Bukod pa po roon ay mas naging seryoso na rin siya sa buhay. At nagdoble sika pa sa future ng aming pamilya. At pagkatapos nga po ng 2 taon ay nagbuntis na naman po ako, Papa Dudut. At that point ay naging medyo tampulan na nga po ng biruan kami niyan. Kapag nakikita kami ng mga dati naming barkada at niloloko nila kami na finally ay naniniwala na daw po sila na hindi lang daw po aksidente o trip-trip lang ang pagbubuntis ko. Mukhang nag-i-enjoy naman daw po pala siyan sa pagiging mister. At sa halos 3 taong pagsasama namin yon niyan ay akala ko po ay na-achieve ko na po ang happily ever after. Pero sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko ay inatake po sa puso ang tatay niyan. At hindi ko po akalain na ang pagkamatay na yon pala ng aking biyanan
ang magiging simula ng sunod-sunod na pagsubok sa aming samahan niyan, Papa Dudut. Nakaranas po ng matinding depresyon si Yan matapos na mamatay ng kanyang ama. Bagay na naging mahirap sa akin lalo pat nagbubuntis ako sa pangapanahong yon. At pagkatapos ko mga anak, pansin kong hindi na po ganun kasaya si Yan, di tulad nung pinanganak ko ang panganay namin. Nagbago po si Yan at mas naging tahimik na siya at madalas nang late na umuuwi sa bahay. At kapag tinatanong ko po siya kung may problema ba siya ay hindi naman siya sa akin nagsishare. Hindi katulad dati na kapag may kwento o problema siya ay ako ang una niyang sinasabihan. At nang minsan nga po na nauwi sa malaking away ang simpleng bagay na hindi namin pinagkasunduan ay doon na lumabas ang kanyang saloobin. Matapos daw po kasing mamatay ng ama niya ay na-realize niya na napakaikli lang pala ng buhay. Hindi ko po lubusang maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya. Hanggang sa isang araw na ako'y naglalaba at nakita ko sa bulsa ng kanyang pantalon ng isang resibo. Resibo sa isang motel. Kaagad ko siyang kinumpronta at nung una ay ayaw niya pang aminin sa akin. Sinabi niya na hindi raw sa kanyang resibo na yon, nasa katrabaho niya lang daw yon. Mahal ko siyan pero hindi ako gaanong katanga Papa Dudut para maniwala sa kasinungalingan niya na yon. Kaya hindi ko siya tinigilan hanggang sa umamin siya na sa kanya nga ang resibo na yon, na nag-check-in siya sa isang motel kasama ng isang lalaki. Hayop ka, niloloko mo ko, umiiyak na sigaw ko. Alam mo naman na ganito na ako, di ba? Wika niya. Pero kasal na tayo. Sumumpa tayo na magiging loyal tayo sa isa't isa. Ang wika ko. I'm sorry, nagkamali pala ako, Bernice. Simula nang mamatay si Papa, naging malinaw na sa akin ang lahat. Eto talaga ako, parang ang tagal ko na rin palang niloloko ang sarili ko. Wika niya. Hayop ka? Sinungaling ka? Niloloko mo ko, ginamit mo lang ako. Malakas na pagsampal ko sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. At pag pinatagal pa natin to, Bernice, baka masaktan lang kita. Hindi ko may papangako na eto na ang huling pagkakataon na mangyayari ito, kaya siguro mas makakabuti kung ngayon pa lang ay maghiwalay na tayo. Suhestyon niya. Hindi, naku-confuse ka lang yan. Baka bahagi ng depression yan. Yan, kasal na tayo, please naman. Huwag mo naman sa akin gawin to. Pakiusap ko sa kanya. I'm sorry, Bernice. Naluluha na ring tugon niya. Alam kong mali, Papa Dudut, at alam kong isang katangahan, pero nagmakaawa po ako kay Yan na huwag niya akong iwanan. Papa Dudut, ako ang niloko. Ako pa ang nagmakaawa. Alam ko naman po ng panahon na yon na parang nabawasan na at kung hindi man ay baka tuluyan na ngang nawala noon pa lang ang pagmamahal niya sa akin. Pero mahal ko po siya at hindi ko kayang mawala siya ng ganon-ganon lang sa buhay ko. At bukod pa dyan ay may 2 kaming anak na mga maliliit pa. Kaya't ang naging kompromiso po namin niyan ay ang magkaroon kami ng open marriage. Ibig pong sabihin ay pareho kaming malayo na pwedeng makipag-sex sa ibang tao kahit na kami kasal na. Pero syempre po kaming 2 lang ang dapat na makaalam dahil magiging malaking iskandalo rin yon kapag nalaman ng iba. Labag na labag din po sa damdamin ko yon, Papa Dudut, pero sa panahong yon lang ang nakikita kong paraan para hindi ako iwanan niyan. At umaasa na lamang po ako na baka sakaling isang araw, hopefully, pag medyo malalaki na ang mga anak namin ay magsawa rin po siyan sa ganong klase ng setup at pamumuhay. At makaramdam ng muli ng totoong urge na mag-settle down at mag-focus na lamang sa amin ng mga anak niya. Pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Ang akala ko'y face lang yan kayan, pero nagtuloy-tuloy na. At isang araw ay nagulat na lamang po ako nang dalhin niya sa bahay si Tope. Isa sa mga naging lalaki niya na nakilala lang sa isang dating app. Pinakilala niya ito sa akin at mas nagulat ako nang sabihin niya na sa bahay na muna titira si Tope dahil pinalayas ito sa tinitirhan nito. Saan siya matutulog? Dadalawa lang naman ang kwarto natin dito. Isa sa mga bata, yung isa kwarto natin, inis na tanong ko. Yan, mukhang ayaw yata ng misis mo na dito ako Aalis na lang ako. Akmang tatayo na si Tope pero kaagad siyang pinigilan niyan. Sinabi nito na walang magiging problema bago bumaling sa akin.
Bernice, ano ka ba? Saway niya sa akin. Nagtatanong lang naman ako kung anong plano niya. Wika ko. Dito na muna si Tope. Tapos na ang usapan. Ang wika niyan. Nag-uuwi ka ng lalaki mo ngayon? Inis na sabi ko. Ano naman? Papatulugin ko kung sino ang gusto kong patulugin dito dahil ako naman ang nagbabayad sa bahay na ito. Ang sabi niya. Paano mga anak natin? Paano pag nahuli kayo naglalampungan ng mga bata? Paano mo ipapaliwanag? Isang malakas sa sampal niyan ang pumutol sa gusto ko pa sanang sabihin noon. Tumahimik ka. Hindi kami maglalampungan sa harap ng mga bata, ano ka ba? Wala ka na ba sa katinuan? Kung ano-ano mga tumatakbo niyan sa utak mo Basta dito titira si Tope hanggat gusto ko. Sigaw niya. Grabe na to yan. Grabe na itong ginagawa mo sa akin. Pag-iyak ko. Ang OA mo Bernice. Dito lang matutulog yung tao kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig mong kababuyan. Sigaw niya. Wala na po akong nagawa kundi ang pumayag na sa amin na manirahan si Tope Papadudot. Ngayon habang inaalala ko ay na-realize ko po kung gaano po ako nagpakatanga noon. Pero naparilasa lang din po talaga ako ng takot. Takot na tuluyan nang mawala sa akin siyan. Takot kung ano ang mangyayari sa aming mag-ina kapag naghiwalay kami niyan. At takot na malaman ng ibang tao at ng mga kamag-anak ko ang kinahantungan ko sa piling ng taong ipinaglaban ko. At ang mga araw ay humaba na po sa mga linggo hanggang sa umabot na nga po ng 3 buwan na nakikipanirahan sa amin si Tope Papadudut. Dahil ilang buwan na rin naman po ako na nasa kwarto ng mga anak ko nang natutulog dahil dumedede pa ang bunso namin. Madalas ay doon na rin po natutulog si Tope sa kwarto namin ng asawa ko. Siyempre alam ko na ang ginagawa nila. Pero dahil alam kong wala rin naman pong mangyayari kapag inaway ko pa siyan, ay pinabayaan ko na lamang po ang ganong klase ng setup namin sa bahay. Laking pasasalamat ko na lamang po talaga na maliliit pa ang mga anak namin at wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Kaya't hindi pa nila alam kung gaano kagulo at kakomplikado ang sitwasyon namin sa bahay ng tatay nila. Pero ang kinabahala ko po Papadudot ay nang isang araw ay makita ko si Yan at si Tope na nakikipaglaro kay Kara. Ang saya-saya po niyan at ng bata at bigla ko pong naramdaman na ako ang nanay pero mukhang ako pa ang magiging third party. Unti-unti pong nabuo ang takot sa sarili ko na baka balang araw ay mapalapit ang mga anak namin kay Tope at baka ang mangyari ako pa ang may tsapwera at sila na ang maging pamilya. May mga araw na iyak lamang po ako ng iyak Papadudot. Pakiramdam ko po ay natrap na ako sa sitwasyon na hindi ako makaalis. Gustuhin ko man na gawin ng tama ang umalis na sa bahay na yon at dalhin ang mga anak namin ay hindi ko po magawa dahil mahal ko pa rin siyan. At may bahagi pa sa akin na umaasa na balang araw magkakasawaan din sila o mag-aaway. At kusa nang aalis sa Tope sa bahay namin at mabubuo ulit kami bilang isang masayang pamilya. Pero habang lumilipas ang mga linggo at buwan ay mas lumalaki ang pakiramdam ko na malabo na yung mangyari at malabo nang bumalik pa kami sa dati at mabuo bilang isang masayang pamilya. Hanggang isang araw ay nakita ko si Tope na nasa kwarto namin ni Kara. Kagad ko siyang pinalabas at hindi ko na napigilan ang sarili ko na awayin siya. Wag na wag mong uulitin yung ginawa mo na pumasok ka sa pribadong kwarto namin ng mga bata. Pagbabanta ko. Ano bang problema mo gabi-gabi na nga kaming magkakatabi niyang asawa mo. Pagtawa niya. Ang kapal ng mukha mo, hindi ko na napigilang pagsampal sa kanya. Alam mo hindi ko maintindihan kung ano ba ang pinuputok ng butsi mo. Pumayag ka ng ganitong klase ng setup tapos ngayon aarte-arte ka. O baka naman kaya ka nagkakaganyan kasi naiinggit ka sa amin niyan. Pangingisi pa niya. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ko pa. Pwede ka rin namang jumoin sa amin kung gusto mo. Wika pa niya na lalong nagpainit ng dugo ko. Nakakadiri ka, sigaw ko. Siguro nga okay ka. Isipin mo sa lambot niyan ni Yan naakit mo, dagdag pa niya. Hindi ko inakit si Yan at wala kang karapatan dahil ako ang asawa at ikaw ay kabit lang, sigaw ko. Kahit na ano pang sabihin mo bakla yung asawa mo, hindi makukontento yan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo mag-enjoy ka na lang din. Paglapit niya sa akin. Lumayo ka sa akin bastos, isusumbong kita kay Yan. Pagbabanta ko.
Isusumbong ng ano? Isusumbong na nilalandi kita? Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Palibasa kasi mukhang tigang ka na. Muling paglapit niya sa akin. Bastos ka, nakakadiri ka. Subukan mo kong hawakan ulit at papatayin kita. Nang gigigil na sigaw ko sa kanya. Nang mangyari ang insidenteng yon sa pagitan namin ni Tope at nang makita ko na unti-unti na ring nakakapalagayan siya ng loob ni Kara ay unti-unti na pong nabuo ang pasya ko. Natuluyan nang umalis sa poder niyan at magsarili na lamang kami ng mga anak ko. Kahit na may bahagi po sa akin ang natatakot na maging isang single mother, ay unti-unti na po akong natatauhan na katangahan na ang umasa pang maaayos kami niyan at makakabalik sa dati ang pamilya namin. Isa pa po ay habang tumatagal ay nagiging iba na po ang pakiramdam ko kay Tope. Nung una ay may tingin po siyang hindi komportable ako, pero habang tumatagal ay mas nagiging agresibo na po siya at parang natutuwa po siya kapag nakikita niya akong naiilang sa kanya. At kung minsan kapag naliligo po ako ay bigla na lamang may susubok na bumukas ng pinto at alam ko pong si Tope yon at nananakot at nangiinis lang. Ngunit isang araw ay lumampas na po sa pangaasar at pangiinis si Tope. Isang hapon nang hindi nakakauwi pa siya mula sa trabaho ay pumasok po ako sa kwarto namin para ilagay ang mga plantsadong damit niya. Nang nagulat na lamang po ako nang makita ko si Tope na nasa loob ng kwarto at nakabrief lang. Hinila pa niya ako at pilit na niyakap. Ang pwesto naming yon ay naabutan niyan, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanyang nangyari pero nagalit pa siya sa akin. Lalo na nang sabihin ni Tope na inaakit ko raw ito. Mas naniwala pa siyan kay Tope kesa sa akin na asawa niya. Pinagtabuyan pa nila ako sa bahay, Papa Dudut. Pinagtabuyan ako ng sarili kong asawa sa bahay namin at kinampihan niya ang kanyang kabit. At kahit na anong pilit ko po ay hindi po ako makapasok ulit dahil nilock po nila ang pintuan. Hanggang sa mga kapitbahay namin ay nag-iskandalo na rin. Mabuti na lamang po at may presence of mind pa rin po ako at malakas ang aking mother's instincts. Kaya naisipan kong pumunta sa barangay at humingi ng tulong. At sa awa naman ng Diyos ay ibinigay ulit sa akin ang mga anak ko kahit na ano pang paninirang ginawa niyan at ni Tope sa akin. Bumalik po ako sa mga magulang ko, Papa Dudut, at dahil sa mga nangyari wala na rin pong naging choice kundi sabihin sa kanila ang lahat-lahat ng nangyari kahit na alam ko pong isang malaking kahihiyan din po sa akin yon. Dahil sa loob ng halos 2 taon ay pumayag ako na magkaroon kami ng open marriage niyan at higit sa lahat ay pumayag ako na umabot sa punto na ibinabahay niya rin ang lalaki niya kasama namin ang mga anak niya. Umabot po sa korte ang labanan ng kustudiya ng mga anak namin niyan at sa awa ng Diyos ay mabilis din naman pong naibigay sa akin ang mga anak ko. Annulled na rin po kami niyan at mabuti na lang po at naging mabilis at mura lang ang proseso dahil agad din naman po siyang pumayag. Sa awa ng Diyos ay kahit papaano ay medyo nakamove on na rin ako ng kahit kaunti sa lahat ng mga nangyari. Pati na rin sa pagmamahal ko kay Yan, Papa Dudut, pero sa ngayon ay ini-enjoy ko muna ang pagiging single at mukhang matatagalan pa bago ulit ako maging ready na umibig ulit. At kung hindi man dumating ang tamang tao para sa akin ay okay lang. Ang focus ko na po ngayon ay ang may taguyod ko ang aking 2 anak ng maayos. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ipapaliwanag sa mga anak namin ang nangyari sa amin ng tatay nila. Kung sa mga matatanda nga po ay hirap akong ipaliwanag ang komplikadong naging sitwasyon namin niyan. Paano pa kaya sa mga bata? Siguro ay maghihintay na lamang po ako na maabot nila ang hustong gulang bago ko ipaliwanag ang lahat. Pero sa ngayon ay nagpapasalamat na lamang po ako na kahit na nagpapakatanga ako sa loob ng halos 2 taon, agad ko rin naman pong napagtagumpayan ang matinding dagok at pagsubok na yon. Lubos na gumagalang, Bernice. Maraming bagay ang kaya nating isakripisyo para sa pagmamahal na ating nararamdaman. Minsan nga ay nawawala na rin tayo ng respeto sa ating sarili. Kagaya na lamang na nangyari sa ating kaistorya na si Bernice na kinalimutan ang sarili niya dahil sa taong mahal niya. Inayaan niyang maapakan ng pride at pagkababae niya para lang hindi sila magkahiwalay. Mabuti na lamang at dumating ang araw na nagawa niya ring piliin ang sarili niya kesa sa ibang tao. Kaya maraming salamat Bernice sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aking YouTube channel. Ang buhay ay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.